Amen. So, good day mga igsoon. Arita sa atong The Holy Word Morning Revival. Week 6, Day 1, or Monday. So, okay, bagong simana naman sad karon atong basahon or atong tanawon ang iyahang title para karong simanaha. Being watchful in life and faithful in service. So, naay duha giingon diri, being watchful o being faithful in service. So una, sama kani sa ato ang pagpanarbaho. Kinahanglan jud ta mahimong watchful, like sa ako ang trabaho, bantay og machine. Kinahanglan jud ko maampingon kay basing what kay ba, madisgrasya ba, or kinahanglan jud ka mag-amping nga dili walay mahitabo nimong di maayo. Then being faithful in service, kinahanglan jud nimo kung sa trabaho sad, kinahanglan faithful jud ka nga gahimo sa imong mga trabaho. Duha ni siya ka word. So kani siya tanan is being watchful in life and faithful in service. Mao ni siya sa atong Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan jud ta inampingon, mabinantayon sa atong kinabuhi. Faithful sa atong mga service. Okay, atong Christian life is nag-base ra man na siya sa tuyo o tumong sa Dios. Manang kinahanglan jud ta binantayon, mahimong watchful o faithful sa atong service ngadto sa Dios. So, proceed ta sa day 1, sa Monday. Na verse diri sa atong morning nourishment sa Matthew 25:1 hangtod sa 4. At that time, the kingdom of the heavens will be likened to 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were foolish, and 5 were prudent. For the foolish, when they took their lamps, did not take oil with them, but the prudent took oil in their vessels with their lamps. So, duha ka gisulti diri sa parable sa Mateo 25 hangtod sa 1 hangtod sa 4 nga naay 10 virgins na po kaulay nya gibahin ni siya katunga, gibahin ni siya duha, so lima na lang, lima ka foolish or buang-buang nya nasay 5 ka prudent or mailanamon, kanang nay alam or bright nya gikuan sa diri, lamp, nay word diri nga lamps og vessels. So ipasabot lang nako mga igsuon na kaning pulo ka virgin, ang 5 ani is maalamon nya ang 5 kay buang-buang nya ang 5 giingon diri nga igo katong mga buang-buang, 5 ka buang-buang, igo ra ang ilahang kanang lamp ay oil nga ilang gidala na naara sa ilang lamp nya dayon ang 5 na sila dala nga oil sa ilahang lamp naapod sa ilang vessels. So last week sa atong MR naghisgot tag vessels of mercy. Kita to mga gikaluy-an nga sudlanan. So ipasabot lang nako, ang tao gibuhat siya sa Dios nga naay tulo ka bahin: espiritu, kalag ug lawas. So kining tao pagbuhat sa Dios is gibuhat jud siya isip nga sudlanan aron kasudlan siya Dios. Nya kaning lamps nga giingon diri is mao ni ang espiritu nato. Kay pinaagi sa espiritu kita ang maghayag, mao ni ang muhayag sa kalibutan. So pasabot diri na ang 5 ka prudent na sila'y oil sa ilang lamps, naapod sila'y oil sa ilang sudlanan.
Meaning, bisan pa kita man tong mga tao nga gikaluy-an, kita man tong sudlanan nga gikaluy-an, ang pag-receive sa lamps or ang pag-receive sa oil, mao na siya nag-signify sa Diyos oil. So ang pag-receive nato sa oil, igo ra kini sa atong spirito, sa tawhanong spirito. Gibuhat man ta na naay tulo ka bahin, spirito, kalag ug lawas. Nya nabuhi ang tao, so balik ta sa creation sa Dios. Gikan jud ni ang tao sa yuta or sa abog. Dayon lawas ra ang gibuhat sa Dios nato. Dayon nabuhi ang tao gikan siya sa ginhawa sa Dios, paghuyop sa Dios. Mao to dayoy kinabuhi ang tao. Nga kato siya mismo direkto sulod sa mao to nahimong espiritu sa tao. Na dayon human nakasala ang tao mao to na didn't ang iyang spirit pero naa gyapon espiritu ang tao. Nya ang gipasabot diri took their oil in their vessels ang katong prudent. Nagdakop sila oil, lana, naa sad silang sudlanan, meaning ang spirito sa Dios nga nisulod nila ila pong gipakuyanap ngadto sa ilahang kalag sa sa ilahang body, soul and body. Mao nang idayag, mao nang kanang diri maalamon sila nga prudent sila nga virgins. So naay daghang tawo nga bright kaayo pero foolish. Makaingon tag foolish nga di man sa pagkuan mga igsoon pero mo nay tinuod. Pero gipasabot diri is ang kaning 10 virgins is mga magtotoo ni sa Ginoo. Nya naa sila lana sa ilahang lamp, meaning naa sila lana or nabuhi ang ilang spirito. Apan wala ang katong lima nga buang-buang wala sila na gahin or wala sila ni gahin og panahon para sa Dios, meaning wala nila gipakuyanap bisan pa sa ilahang kalag ug lawas. Kining another 5 nga prudent mao ning mga Kristohanon nga nagpahimulos jud pirmi sa Ginoo ug naay time kanunay sa Ginoo. Mao ni sila lang naa sila'y extra pa jud na oil sa ilahang kanang vessels. So siguro ma-explain siguro sa atong MR daghan man kay ning basahon diri. Nag-explain na ko gamay about ato sa atong verse. Nga ma-explain pud ni sa atong ibasahon karon. So ato ala ning padayonon. So direta sa morning nourishment, virgin signifies believers viewed from the aspect of life. Believers who are the kingdom people are like chaste virgins. As virgins, they bear the Lord's testimony in the dark age and are going out of the world to meet the Lord. For this they need not only indwelling but also the filling in the Holy Spirit. So kini ang giingon diri na nagsignifies daw ni ang mga virgin sa mga believers. Mao na to kang gipasabot ganiha. Nagsignifies ni tanan kaning virgins na gipasabot ani nga verse sa mga magtotoo na nakakita sa espiritu sa kinabuhi sa Dios. Nga kini gitawag ni kingdom believers who are the kingdom people. Kay daghan man kingdom. So are like just virgins. As virgins, they bear the Lord's testimony. So gipasabot diri nga isip nga virgin or naay kinabuhi sa Dios. So ang ato among kinabuhi is natay tawhanong kinabuhi. Mao ni atong nagpahimulos ta karon diri sa kalibutan. Pero naapod tay espirituhanong kinabuhi nga mao ra jud makakontak or makapahimulos ngadto sa Dios. So mao ni gipasabot diri.
nya sa nadire in the dark age and are going out of the world to meet the Lord. So kita to maghayag, dunay lana sa Dios. Pinaagi sa atong espiritu kita maghayag sa kalibutan na naay dala nga mapamatigayon or testimony alang sa Dios. Nya nanginahanglan kini siya og pag bubo kanunay sa espiritu. Amen. Being a virgin is not a matter of work, service, or activity, but a matter of life. So, mani pasabot. Wala kani siya nagmatter sa ato ang gipangbuhat, wala nagmatter sa atong mga services, pero nagmatter ni siya sa atong kinabuhi, meaning sa atong pagtubo sa atong kinabuhi. Moreover, we are not only virgins, but chaste, pure virgins. Being a virgin is not a matter of what we do or are able to do. It is absolutely a matter of what we are. Although I am an old man, I conduct myself like a virgin. I would never sell my status as a virgin. Even before the enemy, I am a virgin. I am a virgin. So, dire, gipasabot dire nga, virgin is nagkuan na siya sa status, di ba? So, bisan pa si Brother Lee nag-speak ani nga bisag tiguwang na siya. Iya ra gyapon gikuan yang self as a virgin. So meaning na siya kanang katong sa atong gibasa ganiha sa ato ang title, watchful and faithful in service. So bisan pa man asa siya mailanamon kanang prudent jud siya nga magbinantayon siya sa iyang mga buhat. Kay always ra ba nagtan-aw ang mga enemy. So mga kaaway, dili siya tawhanong kaaway ha, kundi espirituhanong kaaway. Wala man ta kakita kinsay nagtan-aw nato or misag nata sa mga private room, wala ta kita kinsay nagtan-aw nato, pero Satan is always there na nagbantay. So mana si Brother Lee nagsulti jud siya na sa iyahang church life, kuan jud siya na mabinantayon siya sa tanan. Mailanamon siya sa prudent siya sa tanan. Watchful siya sa tanan nga iyang gipambuhat. So adto tas today's reading. In Matthew 25:1, lamp signify the spirit of the believers. So man to kong gingon. Ang lamp nagsignify siya sa espiritu sa mga magtotoo, which contain the spirit of God as the oil. Na nag na nadiha na contain ang spirito sa Dios sa oil. The believer shine forth the light of the spirit of God from within their spirit. So ako lang to i-explain mga igsoon is kanang spirito nato dili bisag na through regeneration pinaagi sa pag-anak pag-usab, pinaagi sa atong pagdawat ug pagtuo sa Dios. Ang gininhawa sa Dios igo ra gibuhi ang atong spirito. Meaning atong spirito kay na silent mode ra na siya sa katong wala pa ta kadawat or kabaton sa kinabuhi sa Dios. Naara gihapon ang spirito sa tao. Pero pagkabaton nimo, pagdawat nimo sa kanang sa Dios, pagtuo nimo ug pagdawat sa Dios, mo nang nabuhi balik imong espiritu. Diha nasulod ang imong pagtuo, diha nasulod ang espiritu sa Dios diha sa imong espiritu. Meaning nabuhi siya through regeneration. Gianak pag-usab. So, mo na say paagi nga ma-contain nato balik si Christ or ang Ginoo isip nga mga sudlanan. So, pinaagi ana kinahanglan jud nato ipakuyanap sad nato sa ato ang isip sudlanan man ta, meaning ato sang ipadayag sa ato ang
kalag ug lawas. So ang kalag nasa na siya tulo ka bahin, mao na siyang huna-huna, pagbati ug pagbuot. Kung unsay imong gibuhat diha, unsay imong gihuna-huna, unsay imong gibuhat, mao na siya kalag, nadayag imong kalag. Nya lawas pinaagya na nadayag imong kalag. So kini gipa kuan diri sa verse sa Mateo 25 na kinahanglan sa katong 5 prudent is kinahanglan nimo na masinati nimo si Christ dayon the more ka mo ampo sa Ginoo hantod nga mokuyanap kini ang espiritu sa Dios ngadto sa imong kalag ug sa imong lawas. Mao bitaw nang naatay makita nga kanang spiritic kayo, spirituhanon kayo nga tawo, makita jud nimo siya nga buutan kayo, nindot dayag, murag hayag kayo siya tan-awon, o bisan gani mga black man, makita nimo na inigtan-aw nimo nila hayag kay sila tan-awon tungod kay nadayag ang kinabuhi sa Dios diha nila. So mana thus they become the light of the world and shine as a lamp in the darkness of this age, bearing the testimony of the Lord for the glorification of God. Thus a virgin, thus as virgin, we do not take weapon for fighting or sports, equipment for playing, but lamps for testifying, shining, and enlightening. So, sa nagdala ta ani nga testimony sa himaya sa Dios, as a virgin, dili wala ta nagdalag sama sa kanang mga kalasag or weapons or para sa pag-sports na maki kuan ka diha. Kundili atong gidala is kanang testimony sa Dios nga muhayag diri kanato, madayag siya yang himaya diri sa atoa niya mapadayag pud nato ngadto sa uban. Amen. So, verse 2 of Matthew 25 says, 5 of them were foolish, and 5 were prudent. 5 is composed of 4 plus 1, signifying that man, signified by 4 with God, signified by 1. So, the quandary is, katong 5 virgins nga prudent is, nag-compose siya kanang 4 plus 1 and gihubad ani. Meaning, but 4 is signifies niya siya sa creation sa Ginoo. Dayon plus 1 is ang Diyos. 1 means God. So sama kini sa atong kamot, kung makita ninyo atong kamot, upat kini niya plus 4 finger plus 1 thumb, dayon makabuhat kini sa mga responsible or responsibilities nga atong angay buhaton, di ba? Kung upat lang ang naa nato without the thumb, bisan sa paggunit sa kanang baso lisod, pero tungod sa thumb maka-bear tag more responsibility, daghan atong mabuhat nga daghan atong kaya nga mabuhat. So dere mao to ang 4 nagsignifies na siya sa creation sa Ginoo. Amen. Dayon, ang 1, nag-signify siya sa Diyos. All believers bears the responsibility of being filled with the Holy Spirit. The foolish ones were foolish because they had oil only in the lamps, but not the extra portion of oil in the vessel. Gidire na sad na gipasabot is ang mga foolish nga katong 5 ka foolish nga virgin. Although kato sila tanan is mga magtotoo, pero ang 5 ato is kanang wala nagpahimulos sa Dios, o wala ni Google og time ngadto sa Dios. Mao na sila gitawag og foolish ones. Igo ra sila na ay espiritu or oil. Ang oil means ang Diyos na siya mismo, signifies na siya sa Ginoo. Dayon ang lamp is nag-signifies na siya sa espiritu sa tao. Nya igo ra sila na oil sa ilang portion nga lamp, na igo ra jud sa ilang lamp. Dayon wala na pud sila wala na sila oil sa ilahang vessel, sa ilang sudlanan.
In addition, the regenerating spirit did not have the feeling the feeling spirit in the extra portion of the Holy Spirit. The extra portion. Yeah, human sa ilahang kuan, human sa ilang pagka-regenerate, didto ra jud tama ng ilahang kuan, igo ra sila nasudlan og oil ang ilang lamp. Pero wala na nila gi Google ilang time or nagpahimulos pa jud sa Dios na wala na abot sa time is wala ni kuyanap sa ilahang kuan, wala ni saturate sa ilahang kalag mismo ang espiritu sa Dios. So, kani mangong espiritu sa Dios, pagbuhi niya nato, igo ra ni sa atong spirit, dili ni siya kaabot sa ato ang kalag ug sa atong lawas. Mao ta na makita natong uban na grabe kay mo simba, grabe kay mo adtog kanang mga unsa na yung mga naa sa gawas. Dayon inigabot na sa gawas sa simbahan, grabe na sad kayo ato makita nga worldly about nila. So, mao na siya mahitabo kung igo ra nato buhion atong espiritu sa ato ang sulod nya dili nato ipakuyanap, dili kini wala kini meaning pagbuak sa imong pagka sa imong tawhanong bahin, dili jud ni siya mo feel mo gawas sa ato ang ah, kalag ug sa atong lawas. Padayon ta. Man is a vessel made for God, and man's personality is in his soul. Hence, vessels signifies the soul of the believers. Manatatong gingon ganiya. The five prudent virgins not only five oil in their lamps, but also take oil in their vessels. That they have oil in their lamps signifies that they have the Spirit of God dwelling in their spirit, and that they take oil in their vessels signifies that they have the Spirit in God's filling and saturating their soul. Mga to, kung gingon, na kinahanglan kini mukuyanap sa ato ang kalag. So, we need to be very clear about the lamps and the vessels. Within the lamps is the oil, the Holy Spirit. Ang Diyos mismo. The New Testament reveals that our spirit is the place that the Holy Spirit indwells. According to Romans 9, we are vessels made by God. Our personality is in our soul. Ato ang pagkakalag nun o ang atong personalidad na makita nato naa sa atong kalag. Meaning, kung unsa ato ang kalag man jud na siya hunahuna pagbati ug pagbuot. Kung unsay naa sa imong hunahuna pagbati ug pagbuot, madayag na sa imong personality sa gawas. So, therefore, the vessel in Matthew 25:24 ay 25:4 signifies our soul. Through regeneration, we have the Holy Spirit in our spirit. Pinaagi sa pag-anak pag-usab, nanatay Holy Spirit sa atong espiritu. Meaning, duha ni siya kaklaseng espiritu. Espiritu sa tao o espiritu sa Diyos nga na-contain ni. This causes our lamp to burn. But the question is whether or not we have the extra portion of the Holy Spirit filling our soul. Although we have the oil in our lamp, we need the extra portion of the oil in our soul. Yes, tinuod. Kung wala tay kanang extra oil sa ato ang lamp, dili kini mo awas o mo agay sa ato ang soul. Meaning, kung ato ang pagkinabuhi, atong church life is dili na to i-grow up or kanang work out atong Christian life. Wala kini extra nga mahimo kining mo dayag ang Dios or ang himaya sa Dios atong personalidad. No, daghan ta makita nga luwas na ang tao pero ang gibuhat luwas na sila pero ang ilang gibuhat is naagihapon sa kalibutan ng mga butang. So, di sad nato maingon nga kanang kung maluwas na ka dapat magbinuotan na ka.
dili tungod man ni sa ato ang pagpahimulo sa Dios. Kung adlaw-adlaw ka nagpahimulo sa Dios, modayag man jud na nimo ang kinabuhi sa Dios nga naa sa imuha. Malugwa man jud na kay kung ingon ani kung pananglitan permi ka magpahimulo sa kahayag sa Dios. Ang kahayag sa Dios mo reflect na nimo. Meaning sa imong personality makita po na siya sa uban na naadyo ni Ginoo ning tawhana na nagdayag jud ang himaya sa Dios ani tawhana. So asa naman to ron? This signifies that the spirit must spread from within our spirit to every part of our soul. Then our soul, we will have an extra amount of the Holy Spirit. If we have this extra portion, we are prudent. If we do not have it, we are foolish. In other words, if we are indifferent to infilling the Holy Spirit, we are foolish. Di ba? If we are wise, we will pray, Lord, have mercy on me. Nadiri prayer sa kanang naghatag ani na message. No, if we are wise, we will pray, Lord, have mercy on me. Yeah, atong bisayon, Lord, kaloy iko. I want to have our spirit not only in my spirit but also in my soul. Gusto I want to have unta ang espiritu dili lang igo sa akong espiritu pero hantod pasad sa ako ang kalag siya. Lord, I need infilling the spirit. Kinahanglan pa jud kog pagbubo sa espiritu, Ginoo. I need the extra portion of the Holy Spirit to fill my entire being. Manang ampo sa ka-brother nga nag message ani. So, in order to be watchful and ready, we need to infilling of the Holy Spirit. The spreading of the Spirit Himself from our spirit to every part of our inward being. Dire ra human mga igsoon. So kinahanglan jud ta mahimong watchful sa ato ang pagkinabuhi. Especially dili lang sa atong tawhanong kinabuhi, kundi sa atong Kristohanong kinabuhi pod. No, dili sa tanang adlaw is mag-agad ra ta sa judge sa uban natong mga kaubang mga tawhanon, kundi kinahanglan sad ta ma-watchful sa atong Kristohanong kinabuhi kay tungod dili man nato makita ang kaning another nga side or satanic life nga always watchful. Numdumi si Satan always ra na siya naa diha nga nagtan-aw og dili lang siya nagtan-aw kundi always na siya ni-report ngadto sa Dios sa atong mga gibuhat diri sa kalibutanon. May igsoon. So mo na ang kinahanglan jud ta magpahimulos kanunay sa Dios para ang Dios mismo may kanang mag-cover nato sa kaniyang mga butang. Nya always pud nato iampo nga kanunay tang malamdagan sa espiritu or kanunay tang mas much better gani kung iampo jud nato na always ta hawasan isip nga basihong sudlanan. I-empty ta para kanunay pud tang ma-feel, mapuno sa Dios. No, kay the more empty ta, the more pud ta maglong sa buhat sa Dios. The more pud ta maglong sa mga word of God. Manang the more pud ta ma-empty, the more pud ta nga mapuno sad, magpapuno adlaw-adlaw sa Dios. Amen mga igsoon.